We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends will always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends will always be. We are sisters, we are sisters. Good morning mga sis! Marami pong pagsubok ang dumarating sa ating buhay. Araw-araw meron dumadaan. Kesyo yung pagbabudget lang ng pagkain o kung ano man namang may sirang ilaw o pagkakaroon ng malalaking problema katulad ng pagkakaroon ng sakit, ng problema sa asawa, ng mga aksidente na hindi maiiwasan. Alam nyo, actually, ang problema ay bahagi talaga ng buhay ng tao. Kasi yun po ang nagpapatibay sa atin, nagpapatatag sa atin. Doon natin malalaman kung ano ba talaga ang karakter natin. Kung matapang ba tayo o mababaliw tayo. At kung kaya ba nating malampasan ang mga pagsubok na yun. Tulad nila ng mga makakasama natin today, mga survivors ang tawag natin sa kanila. Eto, kilalanin natin kung sino-sino sila. Survivor number 1, Miguel Vera. Singer at stage actor at survivor ng isang broken relationship. Survivor number 2, Evangeline Pascual. Single mom at may 3 anak na sinuportahan. Na-overcome niya ang depression sanhi niya maagang pagkamatay ng kanyang asawa. Survivor number 3, Chad Borja. Muli na siyang kumakanta matapos ang 2 taon na pakikipaglaban sa cancer. At ang survivor number 4, Elizabeth Oropesa. Survivor siya ng ilang failed marriages, death of a husband at isang vehicular accident. Mga survivor po sa iba't ibang pagsubok sa buhay ang mga kasama natin ngayon upang pag-usapan ang kanilang second chance in life, in love, at sa career. Mga kwentong base sa sariling karanasan, mga aral na matutunan natin lahat sa kanila. Isang oras po natin yan pag-uusapan dito lang sa Sis! Welcome back to Sis! Kasama namin today ay sila actor, singer, stage actor, Miguel Vera. Good morning. At kasama rin namin, syempre, beauty queen turned actress na palagi natin napapanood yan, Evangeline Pascual. Magandang umaga po. Of course, singer and TV host, Chad Borja. And of course, the multi-awarded La Oro, Elizabeth Oropesa. Magandang umaga po sa inyo. Para ang formal natin. Ayan. Okay, tama na yan. Okay, si Tita Oro, ano yan survivor yan both sa love at saka sa life, di ba? Alin na mas naging mabigat sa'yo? Life or love? Life. Talaga, more than, talaga. Why? Siguro kasi, after, love, madali yan. Madali kasi magpalit kung gusto mo. Yung life, parang lang. Parang hirap dun sa life. Nanay ka, tatay ka, ikaw ang head of the family, especially kung ikaw ang breadwinner, you know. Yun ang mga dahilan. Lahat asikasuhin. Yes. Ang hirap. Actually, parang gano'n, parang lumalabas. Parang kang lalaki din, parang kang, di ba? Yun One din, woman di ba? show. Higiging gano'n. Eh, para si Chad. Si Chad, iba naman yung kanyang na-survive. How does... Oh, Yun sige. ang mahirap. Ito, yun hirap ang to. mahirap. Lalo na nung malaman. Yun yung sinasabi mo, Tito Oro, ng life. Kasi isa lang buhay mo eh. Oo nga. Hindi mo pwede palitan. Nung na-diagnose ka with your sakit, ano naramdaman mo? Initial reaction was, siyempre, malungkot, tapos depressed, tapos parang nawalan ako ng pag-asa, parang gano'n. Parang akala ko tapos na yung buhay, parang gano'n. Kung sinabihan ka ba ng doktor, o Chad, eto, binigyan ka kagad ng tanning, may ganun? Wala naman kasi yung cancer na mayroon ako kasi doon ko nga nalaman na ang
the thyroid cancer is the parang friendliest cancer sa lahat na cancer. Hooray, buti na lang. Oo nga. Kaya, wala. Pero cancer pa rin siya. Oo, alam ko. Yun lang, wala pa natin. Ang mahirap lang doon yung process, like pag nung naoperahan ako, tapos tuloy-tuloy yung gamot mo na for life na yon. Hanggang ngayon, you still take Hanggang ngayon, medicine. oo. 4 times a day yung calcium. Tapos yung pag nakalimutan mo, yun ang mahirap doon, yung sumasakit yung buong katawan mo. Kaya maganda rin kasi magandang nangyari sa akin dahil Naging conscious ka. Naging conscious ako. In fact, I feel better. I feel younger. Uy, you look better, you look younger. Oh, Sabi ko diba? na nga ba napakaswerte ko pa rin pala. O kita mo, you have to count your blessings all the time. Exactly. Tita Val. Yes, my sis. How did you, paano nangyari yung namatay yung husband mo? Paano mo siya na-survive? Actually, madaling pag-usapan ngayon, pero at that moment, Ay, kung talagang nako. namatay siya, Cannot para bang yung the pain was, I was wrapped with pain. Now that we're talking about it, yung pagkatao ko tsaka yung pain, napaghiwalay ko na. Because at that moment, nung kasulukuyan siya talagang, nasa verge ng kamatayan, at namatay na, at konting panahon pa, hindi ko alam ang feeling ko. Ngayon, I can describe it as parang I was numb, I was like speechless. I didn't know what to say, what to do, but I only felt it. Yung doingness, hindi ko alam. Yung beingness, alam ko. And people around me knew I was suffering inside, but they did not see any manifestation, physically violent manifestation na I was suffering, na meron akong rebellious character or traits. Walang ganon. Hindi nyo But ma-express. hindi mo talaga may express kasi anybody who's suffering at the moment will never be able to explain the meaning of pain and suffering. Only pag nahiwalay mo na. Tsaka mo lang marireal, ito yun. Ito yun. Yun yung sinasabi nila, di ba? You really have to go through the process. May anger, may denial, may, I guess after a while, yung acceptance. Surrender okay, mo doon. surrender. Yung sabi nga ni Chad kanina, naging kaibigan niya yung cancer. Naging kaibigan ko yung katotohanan, ang buhay may katapusan. Kinaibigan ko yon, tinutuo ko yon. So, minahal ko, tinanggap ko, and I started celebrating life after that. Which, well, Masaya. Masaya na din. Masaya na rin. Masaya after, di ba? oo. Si Miguel. Ano ba? Ang survivor natin. Ano ba na-survive ko? Ano ba na-survive natin? Actually, na-survive ko yun nung pumasok ako sa isang relasyon na akala ko na yun na, and then nasira, kumalat sa buong Pilipinas, nagulo yung buhay ko. Ay, naku, alam ko yun. Actually, alam natin lahat yun! Parang, yan, so na-survive may marital problems Oo. and Tapos like. parang nalampasan ko na rin yung, kasi nung nangyaring insidente na yun, yung pag naglalakad ka sa daan, lahat ng tao iba yung tingin sa akin. Kasi yung nababasa nila sa dyaryo, kaysa Galit. ganito, kaysa ganito. So, na-survive mo na yun. Oo, nalampasan ko. Paano mo naman binili yung, well, mamaya natin itatanong kung paano mo ginawa at pinagkaanuhan yan. Kay Tita Elizabeth, ano yung instance na na-threat ang life mo within an accident or something? Yes, I still have the scar. Ito po, ayan. Ayan. Ay, hindi ko siya pinagalaw. Tanong niyo kung bakit. Bakit nga naman hindi? 7 kami, ako lang nabuhay. Lahat sila namatay. Ano yung aksidente na yun? Pwede pa kwento. It was a car accident. I was just starting then. Nag-aartista ako noon. Nakisakay ako. I came from Batangas. Yung 6 na yon, yung isa lang ang gising. And the girlfriend. Ito yung driver, ito yung girlfriend niya, ito ako. Tapos, yung 4 na sa likod. Di tulog din Dami ako. niya sa sasakyan. Narinig ko na lang, boom! Gumising ako, nakasabit yung ano ko, ganyan. Oo. Tapos narinig ko, glog. Sabi ko, ano kaya yun? Yung pala yung ano dito, naputol kasi yung dila ko, kukunti na lang natira. Yung dugo pala yun. Ay, Diyos ko po. Tapos paglingon ko ganyan, nakikita ko doon sa corner ng eyes ko, Diyos ko, parang melon. Yung walang masyadong dugo, ganun pala yung pagka yung ang pangit, ano? Oo, melon. I will never look at Sabi melons ng the nanay same. ko, ang ganda-ganda ko. Huwag niyo naman muna ako. Hindi lang bata-bata ko. Sabi mo talaga yun. Sabi ko talaga yan. Ayoko mamatay. Ang dami nagsasabi ko na pinilit ko talaga. Di hinungkot kong ganyan. Kasi nung panahon na yun, di pa uso yung nagka-crumble. Excuse me, Tita, saan nakasabit yung dito mo? Yung windshield. Shield. Okay. Hindi pa uso nun yung nagka-crumble. Hindi pa social ang mga salamin. Correct. noon. Hindi, dati talagang Oo, basag-basag na- ever. Basag dito talaga. Pag hugot kong ganyan.
Sabi ko, hindi pa po ako ready. Wala na akong malay tao. 3 days later, saka ako nagising. Buhay ako at least. Pero lahat ng katabi mo. Patay sila. Hindi nila sinasabi for a month. But I had a feeling. Tapos nung malaman ko, sabi ko, gusto nilang ipa-plastic surgery. Ayoko, parang nakakahiya naman. Nabuhay na nga ako. Tapos lahat sila namatay. Papakialaman ko pa. Sabi ko, siguro pag 55 na ako, magpapa-facelift na lang. Matagal pa yun. Matagal pa. Not 20 years! Right. Ibayin natin ang tao. Paano nila na-survive ang kanilang pagsubok? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng sis. Natutunan ko sa buhay ko, well, marami. Pero basically is, kailangan maghirap ka muna bago mo maranasan yung ginhawa. And yun ang walang kamatayang motto ko, try and try until you succeed. At syempre, pag malinis ang intensyon sa kapwa mo, maganda ang magiging karma sa'yo. Siyempre, mga pagsubok, dumarating yan sa buhay ng tao, mga dagok sa buhay. Gaya sa nangyari din sa akin, itong recent nangyari sa akin with the police, saka namatay yung mga magulang ko. Yan, nung na-aksidente kami, 1987, lumusot kami sa ilalim ng truck. Ito, lahat ng to, nakakadagdag ng kaalaman. Dahil sa mga pagsubok na to, lalong napalapit ako sa asawa ko, sa pamilya ko, napalapit ako sa Diyos. Siyempre marami akong natutunan, naging stronger person ka, tsaka talagang hindi mo na, mas kung magkaroon man ulit ng problema o pagsubok, mas kakayanin mo nang i-handle. At the same time, may mga experience ka na may matututunan kayo from that, di ba? Hindi mo na gagawin ulit, iiwasan mo na. O kung hindi mo maiwasan, at least, mas kayang-kaya mo nang dalhin. Muli po nagbabalik ang sis. The process of survival naman po ang pag-uusapan natin. Yan. Kasi di ba, kung mahirap yung test, sinasabi nga nila yan eh, alin ba talaga ang mas mahirap? Going through the actual trial o yung pagkatapos? Naku. Mahirap yan, di ba? Oo. Sino, did you get strength from anybody or wala? Parang sa inyo, parang wala lang. Kinaya ko eh. Ako yung, ang nangyari siguro sa akin, yung nung namatay ang husband ko, parang sa isip ko, how dare you die on me, leaving me 3 children. Anger muna. Questioning. Siguro anger yun ngayon, ano? Pero questioning, bakit mo ko iniwan? Nag-away yung dalawang pinakamalakas na bahagi ng sarili ko, the 2 greatest parts of me, inside, in silence, the beauty queen in me and the mother in me. Nagbakbakan yan. I'm not supposed to be doing this alone because I'm a beauty queen. Somebody has to spend for me. Somebody has Correct. to, ganyan, ano? But when I see my The children... poison side. totoo yun. Hindi talaga na, Totoo ano, yun. yung Ganun eh. Yun ang pag-iisip. nakamulatan ko. I was young, I was a teenager when I became one. Yun ang naging buhay ko. I was a pampered wife with 3 beautiful children who would study abroad, visit them there. Alam mo, wala akong ginawa kundi mag-tutor, maging member ng PTA. Ayan. And then the mother in me. But I saw my children like, oh my gosh, sabi ko, ano to? Yung bang nag-away yung dalawa yan. And then, bati na sila. The beauty queen in me and the mother. Nagbati sila finally. Medyo okay naman na sila ngayon. Oo, pati friends na sila ngayon. Oo, because of my children also. But what I did was that, yung mga anak ko, pinatulog ko sa kwarto ko. Doon sa lapag, sa paligid ko, parang nai-inhale ko yung mga yang hininga, yang hangin, yung gano'n. I see them, I look at them, buhay ba, tatlo ba? Suporta din. Mas, I did not ask it from them directly, but I wanted it, you know, parang alam ko kung anong gusto ko. But I made it a point, they sleep on the same bed, they eat the same food, they went to the same school, parang ganon. Hindi ko alam kung yun ang beauty queen sa akin, o nanay sa akin, o the pride ko, whatever it is, but it worked. Ayun, yun ang aking focus. My children Your gave me the children strength. give you your strength. Ikaw, Chad. Family, yung pinaka Family, support. Tapos, ang tanong ba ay sino yung nagbigay? No, ng sino strength? nagbigay sa'yo ng strength? Yung una-una, kasi nga malaking family kami. So sila talaga yung kumbaga yung naging
I strived hard na mabuhay ako, na parang sabi ko, inisip ko nung nalaman ko na may cancer ako, sabi ko sa sarili ko, dapat kakayanin ko ito kahit mahirap. Pero yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung process, grabe eh. Yung talagang yung mismo nung inoperahan ako, wala naman eh. Wala ka namang maramdaman kasi naka-general anesthesia. Nakatulog ka naman. Ang mahirap nun yung after. Yung recovery, yung depression. Like, yung depression ko was like 1 year na talagang pagising mo, yung doubts ko na kung nandyan pa kung kumalat. Kasi nalaman kung, bago malaman kung kumalat yung cancer ko, umabot pa ng 7 months, gano'n eh. So yung 7 months na yun talagang umiikot yun. Di ba? Ano kaya, umalat kaya talaga yung gano'n. So, nagpasalamat din ako kasi yung 7 months na ginamit kong parang dasal, tapos naging strength. Yung afternoon parang initiation sa'yo, di ba? Parang pagtapos nun, lahat dadaan ako, umiyak ako ng 1 hour and 30 minutes na straight. Kasi nung una, denial nga eh. Denial parang, wala yan, matigas kasi lalaki, ganyan. Tapos nung sabi ko, nung na-realize ko na talagang, wala eh, meron talaga eh. Talagang meron akong sakit. So tinanggap ko yun, tapos umiyak ako ng 1 hour and 30 minutes. Ang afternoon, nung na-release lahat, parang, magaan, parang kahit anong mangyari, okay na eh. Parang gano'n. So, kailangan mo palang iiyak talaga, no? Iiyak, Sakit. dapat Pag kung masakit, kailangan i-release mo talaga. express. Pag galit, express. Ikaw, Miguel, express. Mag-express ka dyan. Naging strength ko noon, wala lang, uminom ako madaming vitamins. Naka-vitamins, hindi. Hindi Ano ba vitamins? Hindi na anak ko, mga anak ko. Umadik pa lang. Every time na medyo nadidepress ako, palagi ako umuwi ng bahay palagi. Tapos hinahanap ko yung mga anak ko. Para kasi, iniisip ko palagi, pag nasira yung buhay ko, kasi karamihan ng mga artista, di ba, pag medyo na-depress, medyo nawala ng trabaho, puntahan sa drugs. Kung saan nagpupunta. Iinom. Hindi naman karamihan. Hindi totoo yung bangit ng Kalahati. Yes, Siguro tayo lang ang nababalita sa grupo natin, pero outside the showbiz world, mas madami. Ganun din. So, pamilya mo Oo, tinuon. pamilya. So, sabi ko, pag nasira buhay ko, walang pupuntahan itong mga bata na to. Paano ako makaka-recover? So, ginawa ko lang nun, laro lang everyday ng tennis para makalimutan lahat na nangyari. Trabaho kahit hindi masyadong malaki yung kita. Balik ako sa teatro na at least kahit hindi masyadong malaki income, nakahasa ulit yung skills na naiwanan ko before. Kasi nung pumasok ako sa showbiz, nakanta lang konti, kita ng malaki. Pero yung skills ko, kinakalawang. So sabi ko, balik ako sa dati. Kailangan lang i-divert yung attention talaga. Da-divert mo para hindi mo Kasi pag masyadong... lalo mong iisipin, mas lalo kang parang nandun lang yung mundo mo. Lalo kang may angst. Refocusing. Ang sungit mo siguro nun, ano? Refocusing yung ating energy, refocusing yung attention natin. Ano ba talaga ang gusto ko sa buhay ko? Ang umiyak ako pang habang buhay or tapusin ko na malampasan. make a decision. Exactly. Tito Ro, was there a time na parang nawalan ka ng pag-asa o yung parang Ako yung ayoko na. Hindi ako ganyan eh. Di ba sabi ninyo kung yung during or yung after? Nahirapan ako nung after. Yung during ko kasi katulad nung mabiyuda ako at the age of 21, right after his death, ang inis... 21? Oo, nabiyuda ako kaagad. Ang aga. Sabi ko, naku, buti na lang, bata pa ako. Palagi ganun kaagad. Kasi kung maganda yung during. Kanina buti lang maganda ngayon, bata. Oo, sabi ko, buti na lang, bata pa ako. Mas mahirap kung medyo wrangler ka na, hindi ba? Tapos, pagkatapos na naman nun, ang problema ko, pera. Direct to the point naman ako sa Diyos. Sabi, Lord, pahingin naman pera. Ang hirap kung walang pera. Lalo na may anak ka. Tapos after that, when I got separated with Meng Fei, the same thing. Sus, buti na lang, marami pa akong offers pag uwi ko. Dahil kung wala, naku, pero start ako from zero. Kaya yung during, okay lang yun eh. Kasi pwede pa ako mag-deny muna, hindi mo na ako iyak. Kailangan kasi malakas. Pero yung after that, let's say, yun ang mahirap, yung nag-uumpisa ka uli, na nalulungkot ka sa gabi, na Pasko, nasanay kang meron kang ka-join, yung mga gano'n, di ba? Ayan, pray na lang, faith. Yan, redirect.
redirect your attention. Correct. Ang mga natutunan sa mga pagsubok na dinanas nila ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng sis. We're still here. Siyempre, ano yan eh, life-altering lahat ng mga nangyari sa inyo. Looking back, ano mga hindi nyo ginagawa before the trial na after, wala kang choice? Di ba parang, kailangan mo gawin. Nung araw medyo agresiba ako. Bara-bara magsalita. Ayan. Hindi ako cautious because I was the one I was then. Later on when I experienced death, which was like heartbreaking, tearing up the whole of me na naging winasak ako ganyan, I felt the pain. And I decided not to allow other people to experience that pain also from me by being kinder. So you became sensitive. Mas selfless siguro ng konti. Gusto kong bumait pero kahirap naman gawin. Pero ginagawa pa rin. Yan na mahirap talaga yan, pero kailangan. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Pero ginagawa ko pa rin. Kailangan. Diba? Yun, that was my learning thing. Si Chad, ayan. Ganun din yung sa akin, yung mga activities ko rate, nung nasa band pa ako, gabi-gabi, kahit sino, siguro minsan sa isang gabi, 3 chicks. Ay, totoo pala, na-chick boy ka. Dati yun. Oo, Tapos, nung after ako magkasakit, pag kumakanta ako, umamin ka din. Huling interview na. umamin na rin kayo lahat, di ba? Hindi nga, siguro mga 8 years yun, kasi nasa ibang bansa, Singapore, Malaysia, ganyan. Ang ginagawa namin, parang take advantage ko yung pagiging singer ko. Pag nanliligaw ako, mabilis lang kagad. Ngayon, pag kumakanta ako, halos hindi na ako makatingin sa babae. Kasi takot na eh. Swerte ni Mrs. Parang, di ba parang, hindi, parang ano na eh, na siguro dumaan na, natapos na yung panahon. Ngayon, gusto ko lang kung paano pagandahin yung pamilya, yung pagkanta ko. pagkanta. Yun, tapos kasi nga dati puro parang selfishness lahat, parang puro sarili. Self-motivated lahat Puro ang sarili ginagawa mo. Alam mo, humbling experience talaga ang trial. Magdaan ka ng Correct. ganyan, ano? You partake of the humble pie, ika nga. Get your slice of the humble pie. Oo, kumbaga sa yan ay paalala na, oy, tao ka pa rin. Tapos, Wake up! anytime, yes. Totoo. Don't take anything for granted. Nagka-trauma ba kayo of some sort? Kasi di ba yun ang sinasabi nila eh, when you go through something like that, parang may phobia, may trauma, yung all of a sudden, if you're faced with another like this, parang Something similar. Ano ba? Ayoko na! Ganon. O, ikaw. Medyo. May ganon. Oo, may ganun na. May ganun. Kasi before, yung palaging inuuna ko kung saan ako mas masaya. Kahit na medyo maraming matatamaan, kung mas masaya ako dyan, go. Doon ako. Ngayon, hindi na. Paano na ngayon? Basta kung ano yung makakapagpasaya sa pamilya ko, yun ang muna. Sa ibang tao, yun ang Ano yung mas Kumbaga, pangalawa, pangatlo na muna yung sa akin. Yun yung Sarap. Toro. Tingnan. Aba, yung akin, hindi ko alam kung negative o positive. Kasi, na-traumatize ako sa mga lalaki. Parang hindi na ako naniniwala masyado. Hindi na masyado. Oo, pag may sinasabi sa akin, ikaw lang at walang iba. Ay, nakakaloka yung mga ganun dialogue. Dapat talaga magtaas ang kilay. Totoo, nakaka-traumatize eh. So, it's very difficult for me to believe men when they tell me things, you know. Palagi akong merong, I don't, well, even before naman, awa ng Diyos, kaya hindi ganun kasakit para sa akin, kaya siguro ako nagsusurvive. Kasi, hindi ko linalagay lahat. Palagi ako nagtitira. But this time, kung Mas lalo. meron na, mas lalo. Parang, baka naman mamaya maraming makaligtaan na chances. Oo nga, kaya Paglagay parang ng- yun ang nakatraumatize sa akin. At yun ang siguro medyo negative kasi hindi na ako madaling maniwala ngayon. Nakakaawa tuloy yung nagsasabi ng totoo, nadadamay. Tulad nung boyfriend ko ngayon. Hindi ako naniniwala kahit nagsasabi ng Huwag ka sana nanonood! Papa! Do not watch this! Ano yung best lesson na natutunan nyo during that period? Well, of course, sinabi na natin kanina, no? But what yun yung madadala nyo forever na ituturo nyo rin sa mga anak ninyo? At ang buhay ng tao merong second wind na tinatawag, no? Kumbaga, pangalawang pagkakataon, I've lived a beautiful life.
before the death of my husband. I was a celebrity in my own way, you know. But after that, dilipas ang panahon, maraming magte-take over, nabalik ako sa showbiz, and I'm glad that I'm, happy with the things that I'm doing now, that I am given the chance to be able to do the things I am doing now, that I thought it was like the end of the world. Like, who would need somebody? Ang daming bago, ang daming ganon, ang daming pwede mag-take over, na maraming bagong mukha, maraming bagong ganyan. Pero nandun pa rin, naiimbita pa rin tayo. Gumaandar ang buhay. Kumbaga, it's a second wind ng buhay natin. That there's always a chance for us to do better, make better. It will only depend on what we want to do in our lives. No? If we want to sulk, that's okay. If we want to move on, that's okay. It's a choice that we have to decide on at the end. It's about choices talaga. Oo. Parang hasang-hasa si Janice. Dali, Miguel. Lesson. Parang fresh na lahat eh. Iba yung tingin niya kayo. Iba. O, sige, dali. Ang dami. Lesson, sa akin lang dapat kung makontento ka na kung anong meron ka. Saka sa buhay ng tao, ikaw lang nagde-drive eh. Walang makakapagsabi sa'yo kung saan ka dadaan. Nasa sa'yo pa rin ang huling desisyon eh. Correct. Huwag kang magpapadala sa ibang tao na, sige, kanan ka dyan, na hindi mo naman alam kung ano yung dadaanan mo. Pag kumana kasi sisihin mo siya, wala na. Saka tama ng isang beses ka lang madapa. Isa, okay. Dalawa, okay. Tayo ka ulit. Pero yung dumapa ka na, dapa ka ulit. Dapa na naman ang dapa. Sumubsub ka pa. Kawawa naman your life. Oo, kalokohan na yun. Kaya isa, dalawa, okay lang yan. Pangatlo, dapat tama na. Baka masanay Oo. Masanay. Oo, nagbubulag-bulagan na yun pag ganun eh. Oo. Di ba? Kape. Sa Ay, pandemya pa. nako, totoo yun. After the trial, syempre there is always a second chance. At yan ang kukwento sa atin ng ating mga bisita sa pagbabalik pa rin ng Sis. I would say na dumaan lang ako dyan nung bandang simula pa lang ng career ko eh. Kasi ang naging problema ko noon was sinasabi nila na copycat ako ni Andrew. Ganyan na manggagaya ako and everything. Ano lang siguro, porsigido lang talaga ako na gumawa ng difference dito sa industriya. Kaya tinuloy ko lang yung ginagawa ko, tsaka yung tingin ko ay tama. Kaya ang naging resulta is, eto ako ngayon, kahiwalay na kami ng landas ni Andrew. Nagkaroon na ako ng sariling identity. Although ang ginagawa kong identity ay yung panggagaya ng ibang identity. Sa career ko, siguro alam na nila lahat kung anong pinagdadaanan ko ngayon. The only thing I learned is na mag-ingat, ganon. Kaya na kasi nag-iingat naman ako, no? Kaya siguro sa ginagawa ko ngayon, mahirap naman kasi talaga. I have to be specific all the time. Saka, mahirap kasi nagtitiwala ka. Parang ngayon, yung nangyayari ngayon, parang lahat ng sasabihin sa'yo, laging may doubt. Na parang, baka hindi ganun, ha? Parang laging may duda. And ayoko kasi ng ganun. Parang, it causes me to commit sin. Na parang ginajudge ko kagad yung mga tao, lalo na sa work ko, lalo na sa ginagawa ko ngayon. Yun, siguro ang natutunan ko is to take care, mag-ingat, as in doble ingat. And syempre yung ganitong experience made me stronger also. Siguro lahat naman nag-iisip doon seryoso ka lang sa trabaho mo, lalo na kapag may opportunity, di grab mo kagad, di ba? Tsaka yung especially sa mga yung sa work mo talaga, pagka may ganyan, at maging professional ka, yun lang natutunan ko. Kasi mahirap di ba? Hindi naman all the time lagi ka nandyan. So yun lang ang yun lang ang na-experience ko na. So natuto lang ako. So siguro natuto lang ako sa mga mistakes ko na. Lahat naman di ba? Pag nagkamali, matututo ka. So later on, pag ma-apply mo na, maayos ka na. Ito, syempre, back note. Gusto ko na kagad magtanong. After naligpasan niyo lahat ng pinagdaan niyo, lahat ng trial na yan, ano yun, nag-celebrate ba kayo? Nagpamisa kayo? Nagpa-party kayo? Anong ginawa ninyo? Nagpaigsi ng buhok. Ayan. Nagpabunot ng kilay. Nagpa-facial. Nagpa-body wrap para mawala yung mga love handles. Ganun, tampering. Love hand. Bilbil. Oo. Bakit ang ganda ng pangalan love handles? Oo, para saucing konti. I realize that it's never too late for anything. Alam mo, career-wise, naka-recover ako. Ang ganda ng balik ko. So, siguro, ang galing talaga ng Diyos. Pag may tinanggal sa'yo, inalis sa'yo, ang kapalit, kung talagang seryoso ka sa kanya, hindi ka bibitaw sa kanya, mas maganda.
mas maganda. There's always a reason for everything, I think. Ikaw, Miguel, anong ginawa mo? Wala lang. Party? Hindi. Sa lalaki siguro wala masyado. Pero yung... Shake ka ng Oo, head! yung process kasi nung recovery, nandun na yun eh. Tennis ako, workout. Tapos pinagpreparahan ko nga yung pagdating ng Miss Saigon dito, saka yung mga ibang... So, balik din sa sarili, balik sa career. Para may pampakain sa mga bata. Nakaswerte ng mga kabataan ngayon. Ako, bumalik sa... Awareness. Sa kanta, sa industry, slowly, pero mas sa tingin ko, mas may guidance ako. Yung dati kasi wala kang direksyon eh. So ngayon, ang iniisip ko lagi, ito ba'y nakakabuti sa akin? O may matutunan ba yung manonood sa akin? Ganun yung parang sa tingin ko fulfillment para sa akin sa ngayon. Tapos yung, ano ba yun? Nawawala ako. Wala ka sa pag-iisip mo. Maganda talaga ako Nag-celebrate ka ba? masyado. Grabe! Ano ba yan? Sige. Focus ka. Huwag mo akong tingnan. Hindi dyan sa, ano yan, sa anesthesia. Yung, like, ngayon, I learned how to value yung small things in life. Like, pag nag-strike na yung alas 12 ng gabi, tutulog na ako niyan. Talagang, kunyari, nasa labas ako, isipin ko na uwi na ako kasi I look forward yung paggising kinabukasan eh. Kasi mas gusto ko makita yung araw. Dati walang 4 in the morning, 5, pinakamaaga na yun. So ngayon, talagang... minamahal mo. Exactly. Never take anything for granted. Oh, how do you cherish your second chance? Paano nyo ngayon cherish yung second chance na yun? Well, aside from yung sinabi nga ni Chad na talagang every single thing counts and matters na ngayon, di ba? Bawat bagay, inaalagaan nyo na ba ngayon? Ako with my career, mas seryoso, mas on time, tsaka hindi na ako yung katulad nung araw, magaling na ako, okay na yan. Ako hindi, yung bang nag-aaral pa rin ako. Pinanunood ko pa rin yung sarili ko at nanonood ako ng mga artistang nananalo, kung ano yung bago, kasi ayoko mag-stagnate. Gusto ko bigyan ng, tsaka gusto kong ibalik dun sa Diyos kung ano yung binigay sa akin. I try to make people happy. I say sorry if I'm bad. I say sorry even if I'm not bad. I feel good when people feel good around me. I allow people to come into my life by also, you know, if I'm happy, I want them to feel the happiness also. Na hindi ko sinosolo. I try to embrace them and be part of my life as I move on, as I grow older, so that when I'm old, people will also embrace me back. Yeah? And it's part of like, you know, walking hand in hand with anybody who comes along, na hindi mo pilit tatapakan yung paa ko. Matapakan mo, excuse me, I'm sorry. Pero isama mo sa success, isama mo, akayin mo kung saan ka makakarating. Kaya sasama ako sa iyo eh. Join! Join! Join by John! Kasi kumbaga, yung first I was afraid. I was petrified, thinking I will never be without you. By my side. I will survive! I will survive. Miguel? Kagaya din kay Oro ngayon, hindi ako tumitigil mag-aral sa craft ko. Kumbaga, pag may ginawa ko isang bagay, panoodin ko, hindi pa to. Aral ulit. Kasi meron tayong responsibilidad sa mga nanonood eh, na kada mapapanood tayo, dapat bago. Hindi yung babayad sila. Yung napapanood din nila sa'yo, parang namang kwenta eh. Kaya tayo bumabagsak, di ba? So pag napanood nila, uy, iba naman yun di ba? Uy, ano ginawa niya sa ano niya? Diba? Acting niya doon. Yun, di ba? Yun. Are there any regrets? Parang, ay naku, kahit na ano pa, kahit na okay ako ngayon, sana hindi na lang nangyari pa yun. Ay, kasi Tita Evangeline, Well, hindi siya hindi masyado. pa. Oo. Na-regrets doon sa namatay siya? Siyempre sa Siyempre of course, hindi. Actually, hindi regret kasi enjoy mo yung buhay mo ngayon. Pumasok ba sa isip mo na... In-explain ba? Ano ang regrets? Pumasok ba sa isip mo yung... Sana pala hindi na ako nag-asawa dahil parang ang ganda ko naman pala. Hindi. Ang regrets ko siguro nung pagkamatay niya, yung bang I should have given more. Yeah! Parang bitin. And I realized that I can only give so much. But parang kontra yun sa sinabi ni Tita Oro na you also have to leave something for yourself. That's true. But Diba, I still... pero sana you gave it all. Hindi naman. I haven't given him enough. I could have given him more. More pa. But I can only give so much. See that? So my limitations are... But it's just the same. Since I'm given the second chance, then I'm trying to give whatever I could give. Whatever I could give. That, of course, I know what's for myself.
And I know what's like supposed to be given out because I don't intend to rescue the world. I only intend to change myself. And maybe the people around you, no? If they react to that, if it will give other people that ripple effect, then so be it. If not, then I intend to change myself also and live a gracious life. Parang ganun. Si Miguel, yan. Regret? Wala. Okay lang. Kasi natuto ako eh. Natuto ako eh. Kasi parang, for example, sa isang swimmer, tinuturuan mo paano lumangoy. Okay? Pero kung hindi mo yan papatalunin sa tubig, hindi niya malalaman kung paano niya i-apply. Alam niya lang sa isip yon. Okay, so at least ako, hanggat maaga, nadaanan ko na. So pag sinabi ko to sa ibang tao na wag mong gawin yan kasi nadaanan ko yan. Alam may pruweba ako, alam ko yan, makinig ka sa akin. Correct. So hanggat maaga at least na nadaanan ko, so wala palang regret. Kasi nagkaanak naman kami, masaya din ako dahil nagkaroon kami ng baby. Syempre. Survival tips? Paano yung, ano masasabi niyo sa mga tao na makakaranas ng ganyang problema o nakakaranas sila ng ganyang problema ngayon? Ano masasabi niyo sa kanila? Anong tips niyo? Nako, kung ako ang gagayahin ninyo, hindi ako masyado social study. Simple lang. Basta kung anong kailangan ko, yun ang pinagdadasal ko. Direct to the point. At saka hindi ko naging ugali. At huwag sana ninyo maging ugali yung naglalasing pag may problema. O gumagante. Ay, pangit. Pinakapangit yung gumaganti. Huwag na lang kasi yung karma, yung law of karma, Babalik din naman yan sa'yo. Tsaka magiging cycle, ikot lang ng ikot. So, payo ko sa inyo, huwag gaganti, huwag mananakit ka mo nasaktan, at piliting magpakatatag. Pray ka lang. If you're happy going out at night, don't feel guilty. I mean, you know, Kailangan mo rin naman mag-aliw. Kailangan mo rin naman mag-aliw. Huwag ka lang maglasing. Huwag ka lang nahiyo ka na. You have to have limitations. Everything in moderation. Yon. Yan. Payo. Payong? Payo? Ano? Ito lang, payo ko sa mga nanonood. Don't tell God that you have a big problem. It's a good Tell your big problem that you have a big God. Uy! Again. Don't tell God you have a big problem. Tell your problem that you have a big God. Correct. Okay? Yeah. Tita Vanji, ano yan eh. Kaya nag-a-advise sa Ganon. kanya. Echoes of the heart. Sa radyo. Ano bang advice mabibigay natin? Know what you want in life and make a decision. And as you decide, maybe you'll fall along the way. That's okay. But think of the people who will help you out. Because no man is an island. Huwag mo sabihin kaya ko to. I'm independent. Allow people to get into your life and refocus your mind to the greatest supreme. And that way, you'll make it. Shot. Ako, simple lang eh. Do the proper way in life, tapos susunod na lang lahat eh. Pag tama yung ginagawa mo, sa mata ng Diyos at saka sa paningin mo na tama, susunod na lang lahat. Everything will fall. That's right. Naku, salamat sa inyong share, sa ating sharing of survival tips. Salamat po, salamat. Buhay na buhay. Beautiful. Lalagyan ng antibiotic. Okay, thank you. Magbabalik po po. Thank you. Truly, yung mga trials na dumarating sa atin will really make a better person out of us. Tulad ng mga guests natin, di ba, Jen? Ako feeling ko naman, it will only make a better person out of us if we really, truly learn from our mistakes or from whatever that problem or that trial has brought to our attention. Di ba? Parang feeling ko, kung hindi ka naman natuto, ulit-ulit, madadapat Exactly. ka Kaya rin. nga eh. Parang Katulad si Shad. survive sa sakit. Yan ang iba na hindi mo talagang... Hindi. Tsaka, well, sabi nga niya, di ba, friendliest cancer daw yun. Pero Kahit still it's cancer. O, nakakatakot. Tapos ayan si Tita Evangie. Evangie na syempre, Death, survival, losing a person. I cannot imagine. How do you survive that? Oo, kasi di mo naman makikita yun eh. Diba? Si Miguel, ayan. Survival sa mga relasyon. Ganyan talaga. Excuse me. Tapos, si Taro, ayan. Yan naman ang lahat pinagdaan. Na widow, na aksidente, na heartbroken. Tapos, parang wow. Lahat ata pinagdaanan niya. Talagang,
Siguro nga, and you know, they turned out Okay. better people. Siguro. Iba-iba ang survival instincts eh. Ikaw, ano survival instinct mo? Ikaw, gusto ko, nag-share sila ng ano, tayo lahat naman, meron naman tayo pinagsosurvive. Ako, parang sinosurvive ko ngayon yung sakit ko. Ikaw, ano? Di ba? Survive mo naman yung maliliit ka, malalaki. Masama ang process mo na survival. Ikaw, iba yung sa'yo. Sa'yo yung survival mo, parang ang tipong dating yan eh. Lahat apektado, lahat na nakapaligid sa'yo, nakapektado. Ayan. Ano yung pinaka-tip, pinaka-suggestion? We cannot make shortcuts on surviving a trial. Kasi di ba minsan, pagka dumarang ka sa isang bagay na mabigat, instead na umiyak ka, hindi, ayoko umiyak, hindi ako iiyak. Bukas okay na ako. Parang ako. Hindi ganon. Pangit. Hindi ganon. You have to go through the process. Kasi wala kang matututunan. At saka, hindi mo mararamdaman na kaya mo. You have to go through the process. Kung kinakailangan umiyak kayo, kinakailangan magalit kayo. But you have to go through the process. In short, harapin mo. Huwag po kayo magmadaling tumalikod. Huwag yung takbuhan. Huwag niyong madaliin na shortcut mo na, okay na ako. Hindi. Kailangan po natin harapin. Kasi kung hindi, babalik at babalik din sa atin yun. At mas lalo lang tayo masasaktan at yung mga taong nakapaligid sa atin. Grabe, shocks. Most of all, it's faith. 'Di ba? Ang buhay po natin, hindi naman po nating pwedeng iasa sa ano. Hindi naman natin angkin lang tayo. Binigay lang sa atin yan ng Exactly. Diyos. Pero, wag po kayong matakot na, tawag dito, wag kayong matakot na mag-try again. That's important. Oo, Because, huwag ka naman masyadong matense. oo, kasi kung hindi nyo rin may enjoy ang buhay niya. Buhay niyo pala. Survival is a never-ending process. And life is just a leap of faith. So habang buhay po tayo, lahat yan pagdadaanan natin paulit-ulit. Sana Correct. naman hindi. So sana po nag-enjoy kayo at may natutunan katulad namin at meron din kami natutunan today. At magkita-kita po tayo muli bukas dito lang sa Sis. Sis would like to thank Mama Fuentes, Trivia Bar and Restaurant, Mosimo, FNH Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human, Salon de Manila, Janelin, Under the Sea Pet Shop, The Barnyard, Play and Display, Dominic's Flowers, Kit Cakes, party details for our balloons, and Union Square. Pag nakalimutan mo, yun ang mahirap doon, yung sumasakit yung buong katawan mo. Kaya maganda rin kasi magandang nangyari sa akin dahil Naging conscious ka. Naging conscious ako. In fact, I feel better, I feel younger. Actually, madaling pag-usapan ngayon, ano? Pero at that moment, talagang namatay siya. Para bang yung the pain was, I was wrapped with pain. Now that we're talking about it, yung pagkatao ko tsaka yung pain, napaghiwalay ko na. Parang nalampasan ko na din yung, kasi nung nangyaring insidente niya, yung pag naglalakad ka sa daan, lahat ng tao iba yung tingin sa akin. Kasi yung nababasa nila sa Diablo, kaya ganito, kaya So na-survive mo na yun. Narinig ko na lang, boom! Gumising ako, nakasabit yung ano ko, ganyan. Oo. Tapos narinig ko, glog. Sabi ko, ano kaya yun? Yung pala yung ano dito, naputol kasi yung dila ko, kukunti na lang natira eh. Yung dugo pala yun. Ay, Diyos ko. Tapos paglingon ko ganyan, nakikita ko doon sa corner ng eyes ko, Diyos ko, parang melon. Yung walang masyadong dugo, ganun pala yung pagka yung